civil engineering first and incoming 4th year. So, ako ay isang JLSS scholar din from 2024. So, ang ituturo ko ngayon ay about calculus or yung differential calculus. So, start kita sa ano ba ang differential calculus. So, ang differential calculus ay it is the study of rates of changes of functions using the tools of limits and derivatives. So, alam ko naman na dahil mga JLSS din kayo, di ba? So, napagdaanan nyo na itong calculus o yung iba sa inyo ay may kaalaman na sa calculus. So, ang ituturo ko lang naman sa inyo yung mga basics. Hindi man yung mga mahirap na may mga rules like quotient rules dito na ituturin. Ang tuturo ko lang sa inyo yung formula na which is, alam ko madali ito. So, parang recap na lang ito. Okay, so differentiation is an algebraic method of finding the derivative for a function at any point. The derivative of a function is a rate of change of y-axis with x or slope at a point. So yung rate naman is a rate of speed of changes of function. So yun yung dy over dx. So ang pinakang madali kong sasabihin sa inyo, ang slope ay isang derivative of function. Yun ang tatandaan lagi. Yung slope ay derivative of function. Pag, halimbawa, what is the slope? So what is the slope of h equals 3x plus 2? So, ang gagawin nyo lang doon, derivative nyo lang yung 3x plus 2, then yun yung slope. Mamaya may example mga natin. So, eto, tulad dito. Ang paggamit ng mga differential calculus, pwede natin gamitin sa parabolic line and linear line. So, sa parabolic line, yung slope or yung ating derivative of a function ay nagabago over time. So, kasi nyo dito, ang slope dito masyadong mataas, dito pababa, hanggang sa magpantayan dito. While sa linear naman, ang ating derivative of a function or yung slope natin is always constant or laging same. Kasi linear lang. Ito na naman. Then, start kita dito. So, gaya na sinabi ko, ang derivative of a function is the slope or yung y prime. Or kaya equal din sa dy over dx lang the y over x sabay. Alam lang natin ang formula ng slope ay ng pagkuha ng slope gamit ang 2 points is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Napag-aralan ko natin ito nung senior high data. Or kaya yung natawag na price overrun. So bakit ganyan? Gaya yung sinabi ko, siya nga ay derivative of function, yung slope natin. Ilang katandaan? Bale, ito lang yung pinakang tatalakayin natin ngayon, itong formula ito. So siguro alam niyo naman na ito, no? Natandaan lang na ito. Madali lang talaga to. I mean, mahirap siya pag yung tinuturo sa talagang pinakang calculus subject natin or kung ano. Pero sa kasi sa exam parang hindi naman masyadong complicated yung mga ano. So dito lang kita magbabase sa x d of dx of x raised to n. So ano yung x? Yung x ay yung variable. Ito, pag sa pag-derivative, laging ang either variables lang ay x or y. So pag may nakita kayong a, b, or c, then ang variables na nakalagay ay x. Tandaan nyo, yung mga letters na yun ay constant. Parang, tandaan nyo lang na parang yung a, b, c ay yung number, hindi siya as variable. Hindi lang natandaan. So, paano pag derivative? So, ayan na po, madali lang naman. Yung exponent dito, times lang natin. So, mababa siya. Then, yung exponent, kaya may isa natin ng 1. Yun lang. Nag-gets nyo naman po? May, alam niyo po ba itong formula na ito? So, example kita. Kung ano po, try nyo po itong 4x cubed minus 5x plus 1. Itong naanan nyo. Pero, may nakasabi ko po. 0. Bali, 5. Ano po yung sagot? Yes, ganun lang. So, bali ganun lang. Ang nangyari, so, ang sinabi po niya is 12x squared minus 5. So, ang nangyari lang po, ganun lang. Sulat tayo dito sa una. Yung 3, binaba lang natin at times natin dito. So, 3 times 4, 12. Then, yung 3, abinison lang natin ng 1. So, 12x squared. Ganun lang. Then, yung minus 5x, kasi may exponent na 1. So, 5 times 1, 5. Sabay, may 1 dito. 1 minus 1 is 0. So, yung x raised to 0 ay 1. So, 5. So, then, ganun lang.
Yan. Ano sagot? 12x squared minus 5. Nag-guess niyo po ba yun kung paano nakuha? X Or may katanungan po kayo? Okay naman? So, dito naman tayo sa 5. Ang sulat natin para makano na. So, baka may kahit ay sagutan na natin para dito tayo maanuan. So, ang siguro man po sa pag-solve nito ay iba-ibang technique na nagawa natin. Pero ang ginagawa kasi po technique dito, lahat ng variable ay inagawa kong exponential at tinataas ko. So, paano po yun? Ganito lang. So, alam naman natin na pag nag-solve kita, kailangan, di ba yung formula natin yan ay dapat naka-exponential sa sabay katabi ng constant. So, ang ginagawa ko po, ganito lang, parang tinataas ko po ito, inalay ko dito. So, pag tinaas ko natin itong x cube, magiging x raised to negative 3. So, asulat po muna natin yun, 5x raised to negative 3. Plus, ito po, imbis na naka-radical sa exponential natin. So, magiging x raised to 1/2. Tama ba, no? Then, yung b, so, gaya yung sinabi ko po, pag other than x, kung puro x yung nakalagay, ang x lang natin ay variable, and yung b at c ay constant. So, attribute natin siya as constant. So, asulat din na natin para So, ang kasunod po, dahil naayos na natin, so, gano'n lang itsura niya, pwede na natin i-derivative. So, paano yun? Tulad dito, itong negative 3, ababa natin, so, negative 3 times 5, asulat lang natin, times x raised to negative 3 minus 1. Nag-guess niyo po kung paano nangyari ito? Plus, yung 1/2, ababa natin, so 1/2 x 1/2 minus 1. And, anong derivative po ng b? Sa tingin niyo po? 0. Kasi nga, constant na yung b. So, 0 na kagad yun. So, huwag na natin isulat. So, ano pong derivative nito? C. Yun. Ganun lang. So, ano na natin, kakalabasan yan, negative 15 x raised to negative 4 plus 1/2 x raised to negative 1/2 plus c. So, sa ano po, may instances po na ganito na kagad yung sagot. Pero paminsan, kailangan natin siyang i-ayos pa. So, para ma-ayos natin yan, dahil ito yung negative 4, pero pa lang ulit natin para maging positive exponent. So, ang magiging sagot, negative 15 over x raised to 4 plus 1/2 x raised to 1/2 or 2 square root of x. Guess niyo po kung bakit ang ganun. Ganun lang naman yun. Plus c. So, yan po yung pinakasagot natin. Ganun lang po naman ang differential calculus. Madali lang po. Gets ko na. So, yun yun. Papasin niya po. 15 ay negative 15 over x raised to 4 plus 1/2 ng 2 square root of x plus c. Ganun naman. So, guess nyo naman po ano? So, dito naman tayo sa ano? Paggamit ng slope. Paggamit ng derivative of a function sa pagkuha ng slope. So, start po tayo sa itong katanungan na ito. Ay, meron pa pala akong nilagay na counting meaning para mas lalo nyo maintindihan kung bakit sinabi na yung slope ay derivative of a function. So, a derivative of a function can be interpreted as the slope of the graph of the function or more precisely as the slope of the tangent line at a point. So, basta yun lang po tayo natin talaga. Basta po, derivative of function ay slope. Yun lang kung si tagad natanda po. Wala na tayong masyadong maraming installation. Ang slope ay derivative of function. Kung gusto natin po rin yung slope, i-derivative lang natin yung makita natin yung formula. Yun lang talaga. So, natin tayo natin sa derivative. So, find the slope of the line tangent to the curve y equals x cubed minus 2x plus 1 at x equals to 1. So, ano po sa tingin yung sagot? Or, nag-guess nyo po kung paano kunin? Bali po, ang gagawin nyo lang dyan para mabilis is etong part na to, yung y is equals to x cubed minus 2x plus 1, i-derivative nyo lang muna to.
So, parang derivative niyan. So, ito lang po. So, 3x, 3 minus 1 is 2, minus 2. So, yun yung derivative na. Then, apatan lang natin yung value ng x as 1. So, yun yung slope. Ganun lang po yung slope. So, 3 times 1 kasi click natin na x is 1. So, ilan to? 1. Tama na. 1. So, yun lang. Ganun lang. Ayan. Dinerivative niya muna yung pinakang technique o yung formula na ito. Then, silatan lang niya ng value yung x. Ganun. Na-guess niyo po? Sabihin niyo po sa akin kung masyado akong mabilis. Pero ano mo namang guess niyo? So, ito na yung pag-ulas ko. So, try na po natin sa Alam mo kung anong ginagawa dyan? word problem or yung mga may laban ng bola. Kasi ganun po kaya kadalasan tanong. Hindi mo, yung nakatanong sa inyo na what is the time taken to reach the top? Yung ganun po, using derivative, derivation of derivative. So, ganun lang po yun. Try, bali, yan, tulad dito. A ball is thrown in the air. Its height at any time t is given by h equals 3 plus 14t minus 5t squared. So what is the time taken to reach the maximum height and also the maximum height? Time taken para mabot yung maximum height at yung maximum height ang tinatanong. So sa tingin niyo po, kung bali, ano pong naisip niyo kung paano natin ito asabi? Baka po. Adarin po muna yung kasi kapag kahit pong given is transformed po siya. So pag niride natin, makakapakay ng velocity. So pag may velocity tayo, ayaw po natin sa zero para mapalot yung maximum height. Kasi pag nag-zero yung velocity, ibig sabihin, nasa taas na yung maximum height. Pwede natin makuha yung idol. So pag nakuha natin yung t, pwede na natin makuha yung maximum height. Pabalik din sa idol. So, tama po yung sinabi niya. So, ayusin lang pa natin. So, ang sinabi po niya, para makuha natin yung maximum time, yung time para maabot yung maximum height, i-derivative daw po natin ito. So, yung distance ay magiging velocity, which is, alam naman natin na pag nasa maximum height, ang slope ay 0. So, 0 yun ano. So, ibig sabihin, magiging value lang natin dito, 0 equals, makuha natin yung value ng t. So, ganun lang po yun. Then, pagkakuha natin ng value ng t, alagay lang natin dito yung value ng t, makuha natin yung maximum height. So, solve na po natin para So, una po, sila